Ang Apokripa ay tumutukoy sa mga aklat na hindi kabilang sa kanon ng Biblia ng karamihan sa mga Protestante, ngunit kinikilala sa mga tradisyon ng Katolikong simbahan sa Ortodoksyang Kristiyano. Sa Katolisismo, ang mga aklat na ito ay tinatawag na Deuterocanonical books at kabilang dito ang Tobit, Judith at iba pa. Sa Protestante ng Biblia, hindi ito bahagi ng opisyal na kanon, kaya karaniwang tinatawag itong Apokripa. Sa talatang ito, ipinapakita na matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ipinaliwanag niya sa 2 alagad sa daan patungong Emmaus ang mga hula sa lumang tipan na tumutukoy sa kanya. Sinimulan niya ang kanyang paliwanag mula kay Moises, ang unang 5 aklat ng Biblia, hanggang sa mga propeta. Ang layunin na ipakita na ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay katuparan ng mga banal na kasulatan. Sa Luke chapter 24 verse 27, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa 2 alagad, kung saan ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay na tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan mula kay Moises at sa mga propeta. Ipinakita ni Jesus na ang pangako at hula sa lumang tipan ay natupad sa kanya at kanyang ginamit ang mga kasulatan upang ipaliwanag na ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay may layuning katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga banal na kasulatan bilang gabay sa ating pananampalataya. Ang mga ito ay hindi lamang mga kwento, kundi may malalim na kahulugan na mas sumasalamin sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ipinapakita nito ang mga pangako ng Diyos ay natutupad sa tamang panahon at ang ating pag-unawa sa kanyang salita ay nagbibigay liwanag sa ating buhay at pananampalataya. Ang aral na makukuha mula rito ay ang pagpapahalaga at pag-aral ng kasulatan upang mas mapalalim ang ating pagkakakilanlan kay Jesus at upang mas lubos nating maunawaan ang kanyang misyon. Tinuturuan tayo ng talatang ito na balikan ang mga nakasulat at gamitin ang mga ito bilang gabay sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa bawat pagsubok o pagkalito, si Jesus mismo ang magbibigay ng liwanag at pagpapaliwanag sa ating mga tanong tulad ng ginawa niya sa mga alagad. Ang pagtatayo ng ating pananampalataya kay Jesus at sa mga apostol ay nangangahulugan na pagtatatag ng matibay na matatag na pundasyon na nakaugat sa mga turo, buhay at misyon ni Kristo. Gayon din sa patotoo at gabay ng kanyang mga apostol, si Jesus ang ating saligan, ang ating panulukang bato. Tulad ng sinabi sa Efeso chapter 2 verse 20 na nagsasaad na tayo ay itinatayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang pinakapundasyon. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagdadala ng katiyakan sa pag-ibig at kaligtasan ng Diyos para sa atin. Ang mga apostol naman bilang mga saksi ng kanyang ministeryo ay muling pagkabuhay ay nag-iwan ng halimbawa ng katapatan at lakas ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Ang kanilang mga sinulat sa Bagong Tipan ay nagbibigay ng karunungan para sa ating pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo sa makabagong panahon.
Bukod dito, ang mahalaga ang regular na pag-aaral na kasulatan dahil ito ang nag-uugnay sa atin sa aral ni Jesus, ang mga apostol at ang mga apostol. Ayon sa chapter 2, Timoteo, lahat ng kasulatan ay kinasahinan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang maging ganap ang lingkod ng Diyos. Ang pagtatayo ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pakikinig o pag-aaral, kundi ang pagsasabuhay nito tulad ng sinasabi. Huwag lang maging tagapakinig ng salita, kundi ito isabuhay. Bukod dito, mahalaga ang pagdepende sa Espiritu Santo na siyang ating gabay, kuro at kalakasan sa paglalakbay ng pananampalataya. Ayon na rin sa pangako ni Jesus, sa gantong paraan, magiging matatag ang ating pananampalataya. Nakatuon kay Jesus at nakaugat sa mga turo ng mga kanyang apostol.